Kamusta mga kadani? Sa video na ito tatalakayin natin ang kwento ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus sa Pilipinas, ang Jamliner Incorporated. Naisip mo na ba kung paano nagsimula ang isang maliit na bus operation noong 60s at naging isa sa mga nangungunang transportation companies ngayon sa ating bansa? Alamin natin ang kwento ng Jamliner Incorporated. Magandang araw mga kadani, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga upcoming videos pa na aking gagawin. At i-follow mo din ako sa aking Facebook page at TikTok. Maraming salamat mga kadani. Noong April 7, 1968, nagsimula ang isang simpleng pangarap. Mag-asawang Artemio at Josefina Mercado ang nagtatag ng isang maliit na kumpanya ng bus na may 4 na unit lamang at isang ruta, Biñan, Laguna patungong Maynila. Pinangalanan nila itong Jamliner. Ang pangalang Jamliner ay mula sa kanilang mga pangalan, Josefina, Artemio, at Mercado. Maliit man ang kanilang negosyo, puno ito ng determinasyon at pangarap para sa mas malaking kinabukasan. Sa kabila ng limitadong kagamitan, nagsimula silang maglingkod sa mga pasahero at naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa Biñan at Maynila. Ang simpleng pangarap ng mag-asawa ay unti-unting naging bahagi ng kasaysayan ng transportasyon sa bansa. Lumipas ang mga taon, at unti-unting lumago ang Jamliner. Sa sipag at dedikasyon ng mag-asawa, naging isa sila sa mga pangunahing bus companies sa Laguna, at umabot pa sa punto kung saan 30% ng provincial transport sa rehiyon ay hawak na nila. Sa dekada 90s, mas lalo pang lumawak ang kanilang operasyon. Hindi na lang sa Biñan at Maynila, kundi pati na rin sa mga karatig na probinsya tulad ng Quezon, Batangas, Camarines Sur, Albay, at Sorsogon. Dito, unti-unting nakilala ang Jamliner bilang isang matatag at maasahang kumpanya sa larangan ng pampasaherong transportasyon. Mula sa 4 na bus na nagsimula sa isang maliit na pangarap, umabot na sila sa 290 units na patunay ng kanilang mabilis na paglago at pagtangkilik mula sa mga pasahero. Sa bawat pagtaas ng bilang ng mga bus, tumaas din ang kalidad ng serbisyo at ang saklaw ng kanilang ruta na nagpapakita ng tagumpay ng Jamliner sa pagdaan ng panahon. Taong 2000, isang bagong kabanata ang dumating sa kasaysayan ng Jamliner. Ang Penta Pacific Realty Corporation, na pinamumunuan ni Jose Pepito Alvarez, ang kumuha ng pamamahala ng kumpanya. Sa ilalim ng bagong liderato, isinama ang Jamliner sa Philtranco Services Enterprises Incorporated, isang hakbang na nagbigay daan sa mas malawak na operasyon at pagpapalawak ng kanilang serbisyo. Gayunpaman, kahit na naisama ang Jam sa Philtranco, nanatili pa rin silang may sariling pamunuan at operasyon na nagbibigay ng kalayaan at kontrol sa kanilang brand at serbisyo. Bagamat may bagong direksyon ng kumpanya, ang layunin ng mag-asawang Artemio at Josefina Mercado na magbigay ng mahusay na serbisyo at pagmamahal sa mga pasahero ay hindi nagbago. Patuloy na umuunlad ang Jamliner, at ang pag-iisa sa Philtranco ay nagbigay daan sa mas maraming pagkakataon at pagpapabuti sa kanilang operasyon, habang pinapangalagaan pa rin ang kanilang legacy bilang isang kumpanya na nagsimula mula sa isang simpleng pangarap. Sa ilalim ng bagong liderato ni Dennis Trajano, ang kumpanya ay pumasok sa isang mas modernong era. Si Trajano ang naging presidente at CEO hindi lamang ng Jamliner, kundi pati na rin ng Philtranco, kaya't naging mas malawak ang kanyang saklaw ng pamamahala. Sa kanyang pamumuno, pinayagan ng Jam na sumabay sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Sa mga makabagong hakbang, ginamit ng kumpanya ang mga digital platforms tulad ng VMoney at Smarts Pinoy Travel, na nagbigay ng mas magaan at modernong paraan ng pagtiket sa mga pasahero. Sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito, naging mas madali ang pagpapa-reserve ng biyahe at pagbabayad ng mga tiket, isang hakbang na nakapagpaangat sa customer experience at nakapagbigay ng ginhawa sa mga pasahero. Noong 2013, ipinakilala ng Jamliner ang kanilang official theme song, na pinamagatang Jam Tayo, na kinanta ng sikat na banda na The Don. Ang kantang ito ay naging simbolo ng pagkakaisa at kasiyahan, at isang paalala ng matagal ng serbisyo at dedikasyon ng Jamliner sa mga pasahero. Ang theme song ay naging paborito ng marami, hindi lamang dahil sa nakakagiliw na melodya, kundi dahil nagbigay ito ng bagong sigla at pagkakakilanlan sa kumpanya sa mata ng publiko. Noong 2015, isang bagong milestone ang naabot ng Jamliner nang mag-expand sila patungong Visayas. Nakipag-partner sila sa SM Investments Corporation para sa isang proyekto na tinawag nilang Cebu My Bus, isang bus rapid transit system na naglilingkod sa mga pangunahing lokasyon sa Metro Cebu. Kabilang sa mga destinasyon ng Cebu My Bus ang SM Seaside, SM City Cebu, Mactan Cebu International Airport, at iba pang bahagi ng Metro Cebu. Ang Cebu My Bus ay isang makabagong sistema ng transportasyon na naglalayong magbigay ng mabilis at komportableng biyahe para sa mga residente at turista sa Cebu.
Isa ito sa pinakamalaking hakbang ng Jamliner na lumabas ng Luzon at nagpapakita ng kanilang patuloy na paglago at pagtutok sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa buong bansa. Sa pamamagitan ng partnership na ito, hindi lamang ang Jamliner ang nakinabang, kundi pati na rin ang buong Cebu na ngayon ay may modernong sistema ng pampasaherong transportasyon na nagpapadali sa araw-araw na biyahe ng mga tao. Ang hakbang na ito ay isang patunay ng vision ng Jamliner na hindi lamang maging leader sa Luzon, kundi pati na rin sa iba pang rehiyon ng bansa. Noong 2016, pinalawak pa ng Jamliner ang kanilang impluwensya, hindi lamang sa larangan ng transportasyon kundi pati na rin sa sports. Nagkaroon sila ng sariling koponan sa PBA Developmental League, ang UP, QRS, JAM, sa pakikipagtulungan ng UP Fighting Maroons at QRS Logistics. Ang pagkakaroon ng koponang ito ay isang stratehiya upang mas mapalapit sa komunidad at ipakita ang kanilang suporta sa mga lokal na atleta, pati na rin ang pagpapalakas ng kanilang brand sa pamamagitan ng sports. Gayon din, sa parehong taon, inanunsyo nila ang isang ambisyosong plano para sa modernisasyon ng transportasyon sa bansa. Kasama ang Philtranco at FastCat, inilunsad nila ang Luzon-Visayas-Mindanao Transport Connectivity Project. Ang layunin ng proyektong ito ay pagdugtungin ang tatlong pangunahing isla ng Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao, gamit ang isang integrated network ng 1,000 buses at ferry services. Ang hakbang na ito ay isang malaking ambisyon para mapabilis ang biyahe ng mga tao sa buong bansa, pati na rin magbigay ng mas modernong at efficient na sistema ng transportasyon. Ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng seamless travel experience, kung saan ang mga pasahero ay maaaring maglakbay mula Luzon papuntang Visayas at Mindanao nang hindi kinakailangang mag-iba ng maraming mode ng transportasyon. Kasama ang mga makabagong sasakyan at ferry, ito rin ay magiging malaking hakbang tungo sa pagsugpo sa mga traffic at accessibility issues sa mga rehiyon. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga malalaking kumpanya ng transportasyon tulad ng Jamliner, Philtranco, at FastCat, nagkaroon ng mas matibay na plano para sa isang mas connected at modernong sistema ng pampasaherong transportasyon sa bansa. Noong 2021, isang malaking hakbang ang ginawa ng Jamliner nang opisyal nilang nakuha ang Jamliner Incorporated at Jam Transit. Ang hakbang na ito ay nagbigay daan para sa pagpapalawak ng network ng JAC na pinagtibay ang kanilang posisyon bilang isa sa mga nangungunang bus company sa bansa. Ang pagkuha sa Jamliner ay nagdala ng mas malaking fleet at mas maraming ruta na nagpahintulot sa kanila na magsilbi sa mas maraming pasahero at mapalawak ang kanilang operasyon sa iba't ibang rehiyon. Bagamat bahagi na ng Jamliner ang Jamliner, nanatili pa rin ang legacy ng Jamliner, ang pangalan, kasaysayan, at ang dedikasyon sa mahusay na serbisyo na nagsimula pa noong 1968. Ang mga prinsipyong itinaguyod ng mag-asawang Artemio at Josefina Mercado ay patuloy na nabubuhay sa bawat biyahe ng mga bus, mula sa simpleng pangarap na magsimula sa Binyan hanggang sa pagiging bahagi ng libo-libong pasahero araw-araw. Mula sa 4 na bus sa Binyan, ang Jamliner ngayon ay bahagi ng isang mas malawak na network na nakapagbibigay serbisyo sa mas maraming lugar, patuloy na naglalakbay at nag-aalaga ng mga pasahero sa kanilang mga biyahe. Mula sa kanilang mga unang hakbang, napanatili nila ang kanilang reputasyon bilang isang maasahang bus company, at ngayon ay parte na sila ng isang mas malawak at mas modernong sistema ng pampasaherong transportasyon. Ito ang Jamliner, ang bus na kasama mo sa bawat paglalakbay, mula noong 1968 hanggang ngayon, at patuloy pa rin sa pagtulong sa mga tao sa kanilang mga araw-araw na biyahe. Shoutout mga kadani!